Hello everyone! So, kanina super excited ako talaga kasi late ako natulog and usually gano'n naman talaga, umaga na ako natutulog. Gano'n talaga ako ngayon and super excited ako. Pero ngayon, kanina mga 6 p.m. Yun na, sumusuntok na yung kaba. Pero na-realize ko naman, oo nga pala, kwentuhan lang naman pala itong mangyayari. G lang, push lang tayo, no? Walang kaba-kaba. Pero yung mga nakikinig, kayo po ang kabahan kasi malay nyo may mga impormasyon kayong malalaman tonight na talagang kakaba-kaba. Wow! Ayun guys, I just want to welcome you sa EN Talk wherein we talk and talk and talk. Kasi inuusapan lang to. Hoy, kamusta naman kayo? Lalo na ngayon na until now we're lockdown, di ba? Kamusta naman kayo? Okay pa naman po. Yes. Buhay pa naman. Buhay pa naman. Thriving. Lumalaban po sa buhay. Ay, gusto ko yan. Blessed and Kaya ko highly naman ito. favored. Yes! Paganda pa natin Alright. isa. Bet ko yun. Ako ngayon talagang I super enjoy browsing some movies, watching. Talaga? Ganyan. Yes. As in, yun na yung talagang routine ko. Lalo na I'm not working naman and malayo pa yung pasukan namin on October 5 pa. So talagang mga movies lang yung kasangga ko ngayon. Diba? YouTube, ganyan. Kayo ba? Ano ba mga ganap nyo ngayon? Online class po. Oh, pumapasok. Yeah, same. Nakatapos yung Online exam class. namin kahapon. Actually, kakagaling ko nga lang Online sa class summer na. class eh. Yes. Summer ka, Naka-exam girl. na namin kahapon. Yaman, summer class. Sana ako naman. May na agad. Ang lakas ba kayaman nung summer Iba class din. nyo? Correct. Mid-year na lang. Nasaan ka at bakit summer pa rin sa inyo? Some of us pala, napasok na, no? Kasi yung iba late din mag-start yung classes, eh. Ayan. Yes. Kamusta naman po Yes yung po, natin, opo. working lodis natin dyan, mga lodi natin. Kamusta naman po ang work nyo? Wow! Tuloy Like- naman yung work sa amin eh. Parang never na-stop yung Ah. work sa hospital kasi. Ay, So, Ako, dumami lang yung manufacturing patients. yun. Pero right now, konti na lang yung cases. So, So that's good to know. we're doing Nice. better na rin. Is it looking up talaga? Are we getting better? Yeah, kasi puno yung mga ERs, puno yung wards. When you go to the hospital, everyone's intubated. Pero yung intubations namin, konti na lang. Wow. It's either that or na hospital. Hindi ko alam. Keep safe. That's great news. Ay, oo. Yeah, great Nakakatuwa. news. Parang there's hope pala talaga, no? Ayan. Oh, hindi tayo nawawala ng hope. Feeling ko rin naman, malapit na. Punta na tayo doon. Konting laban pa po. Para nakapag-adjust na yung katawan ng Pilipino dun sa virus. Konting push Kayo na na yung lang. Let's nag-adjust. just be responsible of our actions. Yeah. Yes! Wow! Sino yun? Rick? Gusto Ang ko yun. napakagaling mo. Ayoko na, Rick. Ikaw na. Ikaw na, Rick. Feeling ko nga pag nandiyan na yung coronavirus, matatakot sa'yo, Rick. Pero gusto ko yung sinabi niya. Do you really think that the body will just adapt to that virus as if it's just a common cold and it's not gonna be as fatal? So parang ano It's lang just me din. being optimistic. So parang HIV lang din to nung 1970s, people are just so scared of it, pero now it's people living with HIV are just walking around. People No, don't even actually, think that it they're still gonna has get the same infected. intensity when it comes to mortality and morbidity as before. It just so happened that there are fewer cases now because people are more aware. People are wearing face shields. People are wearing masks more because nakita na natin yung mangyayari kapag hindi ginawa yung kailangan gawin. So, True. ano pa rin naman siya? We're just being optimistic. Exactly. Kasi di ba daily, nasa 2,000 to 3,000 cases na lang siya. Hindi na tayo pumapalo ng 6,000, 7,000. Ay, yes. Kasi alam mo, recently kasi hindi na rin ako nakakanood ng mga balita eh. Medyo bad ako sa part na yun. Sorry na agad. Ako I never knew kung ilan kasi I never kept score. I didn't wanna be depressed by the numbers. Oh, kasi 'di ba? I mean, I'm living alone. I'm living my own life and I don't want to be stressed by that. Not that I don't care. I just don't want to know the numbers. I Same. understand. Understood. naman. Understood. Yes. Correct. Stressful din kasi.
we want an escape din naman, 'di ba, from the situation. Kaya nga, 'di ba, nag-exist yung mga YouTube videos, Netflix. That's why we watch series, mga Yes. movies. Anything to distract us. Yeah, True. Correct. BL is the key. Yes. Napakaraming venue for that. Lalong-lalo na yan, ganyan, mga series, mga YouTube videos, and such. Alam mo, parang once, super, rin ako, tutok din ako sa social media. Then I saw something na talagang every Friday, super, trending. Like, hindi siya nawawala. Every Friday, like, top 1 trending. Then, nakikita ko rin yung some of my friends tweeting about it. And then, syempre, na-curious ako. I asked them. Tapos, ayun, nalaman ko na it's Together daw. Together, the series daw yung pinapanood. Syempre, na-curious ako dahil, syempre, ako as bida-bida, gusto ko rin maka-join. Syempre, gusto ko rin mag-tweet about it. Para, syempre, it's top 1. Pakisabay lang. Nung You napanood wanna be ko part na of the conversation. yes, true. Ganun talaga Jumping on tayo, the hype. diba? Para hindi maiwan ng trend. True. Tapos yun nga, napanood ko na yung Together the series, then doon ko nalaman na, yung pala is 2 boys being in love. And yung pala yung nakikita ko sa mga tweets nila na BL. Then sinearch ko, boys love. Ganon. So, it's new to me. And hindi ko inakala na, alam mo yun, super may entertain din ako sa ganong genre. Actually, same din po. Kasi Together din yung nag-introduce sa akin sa BL world. Yun talaga. Tapos, madami na akong Thai BL series specifically na pinanood after nun. Yung Together, yung nag-open ng doors sa akin sa BL world. Ako different naman sa akin kasi para sa akin naman Hello Stranger kasi yun yung na-market sa TV or sa iWant since yun yung mas available sa Philippines ganun, before Together. So yun yung nag-open naman sa akin sa BL. Then after nun yun, sunod-sunod na din. Yeah, actually parehas tayo kasi even before, hindi ko alam yung term na BL. Pero kasi yung maganda yung marketing ng Hello Strangers eh. Parang labas siya ng labas sa Facebook, even sa YouTube. Lumalabas siya sa suggestions. Tapos paulit-ulit. So eventually I tried it. Tapos yun, yung mga comments they were talking about BL. Tapos sabi ko, ano ba yung BL na to? Yun din yung nag-open sa akin dun sa genre. I was a fan actually of BL since I was grade 8. And actually, like, putol-putol po siya. Like, nag-stop ako, tapos bumalik, ganon, because of school. And then, nung grade 10, bumalik ako, like, fully BL fan na talaga. Then, ayun, na-discover ko yung Afghan, Chris Cinto. Oh my God. Yes, Tini! Holy Trinity is like, oh my gosh, period, you know. And then, Period. Gusto ko yung pagka-detailed ni Erica ng grade 8, grade 10. Yes. Gusto ko yun. Yeah. Perfect Alam na nun. alam. May May timeline. timeline. May timeline. this pandemic came and it was really boring. Tapos, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nag-rewatch na lang ako ng mga old BL series from Thailand. Yeah. Actually, sa Thailand po talaga nagsimula yung BL, no? No. No, I guess the craze. Yung, Hindi siya sa Kaya Thailand. doon na lang Sa sila Japan. popular, right? It started sa Japan. correct. Ay, Oh, thank ba yung you. mga yaoi? Idea ng BL. Yun, Josh? Yeah. sa BL sa Japan. Anime. Yeah, yung mga Ay, lumang anime. yes. Alam mo, ang dami ko Pero natututunan sa inyo, animated. Correct, Same. diba? Medyo Hindi animated ko alam siya. yun. Pero nagkakaroon din sila ng live action. Depende. Yeah. Ay, yes. Oh. Go, Boss Deon. Napanood ko dati before kay Mario Mauro, yung Love of Siam. Doon Oh, natouch yeah. ako doon. Hindi ko Oo, pa siya yung napanood. movie. Yeah. Hindi ko napanood. Ganda nga din Baby yun pa siya noon. Then, one day nanood ako, last month nanood ako nung BL. Ano ba yung BL? Ano ba yung bakla? Sabi ko, ano ba yung BL? Tapos nanood ako ng Hello Stranger. Tapos nakikita ko yung kala Coco, yan yung Game Boys, na ba itong laro? Doon na ako na-hook. Everyday pinapanood ko siya. Yung kaya nga sabi ko, naging malaking bagay sa akin to na nalaman ko yung nagkaroon ng mga BL series. Siyempre nakaka-relate ako eh. Nagkaroon din akong karelasyon. Go, Boss Deon. You're such a mood. Siyempre nagkaroon din akong karelasyon through internet din. Kasi ako nagkaroon ako ng jowa rin paminta. Siyempre,
nakarelate ako eh. Nagkakilala kami sa isang site, porn site. Yes, Wow! Cyber World, gano'n, charot. Wow, is up ba yan? Oh my Website talaga. Pakishare, anong porn site yan? Up ba yan sa website talaga? Share naman yun, di ba? Talat hours na Third pa. PM Okay. Boss Doon, Dion. nagkakilala kami. Yun nga lang, magkaiba naman, di naman siya masyadong magka-parehas kay sa Game Boy. Pero yung sa amin, no, may bugbugang factor pa yung sulusan. Bugbog. Ang taray. Grabe, action pala yung genre nyo eh. Hindi, totoo nga. Ang lalaki sa Jo Marie may Fatima, sa action. Inenroll ko sa Fatima, tapos yung lalaki lang pala doon. Kaya nga, So, ikaw yung nang masyadong bugbog. nasaktan talaga nun. Yun lang. Kayo pa rin ba? Wala na. 10 years ago na yun, 10 years na. Ay, ang tagal. One for the history books. Inenroll ko sa Fatima, sabi ko, kung mag-aral ka para in the future, maghiwalay man tayo, maganda yung future mo. Ending, umaga umuwi, practice na sa'yo. Sabi ko, practice sa'yo, umaga na. Naghinala na ako. Ayun, nagkaroon siya ng, STD. Yan. Kumbaga, That is intense. kumati siya sa iba. That is Grabe. intense. Full-blown pala yung story mo, Boss Dion. Yun ko lang nalaman. Eh, di sana Well, that matagal escalated na. quickly. Marami. Meron pa nga mga experience sa Saudi. Nag-Saudi kasi ako before eh. Yes, Kaya, go lang. Go mahirap lang. yun. More. Push. Laban. May re-receive ko mamaya. Marami pa. Sana all nag-Saudi. Grabe ka, Gusto ah. ata ni Mama Ann. Tanggap ang relasyon talaga kahit dead man mga tao doon. Yes. Dito may asawa dito pero pagdating doon, gay sila. Kasi hindi sila tanggap sa Pinas eh. Doon, tanggap sila. May anak sila dito pero hindi alam ng pamilya nila. Doon nila na nailalabas. Nagpapagirl, sumasali sa contest doon. Kahit na mahigpit. Kahit nag-holding hands kayo dyan sa daan. Walang pakialam ng tao kasi tanggap ang doon eh, kumbaga sa community. Pero siyempre, sa Muslim country yun, hindi siya bawal sa kanila. Pero sa Filipino community yun, dead man. Parang gathering ng mga Pilipino. King of. Yes. Yung BL sa Philippines, parang na siya, parang na-normalize na ngayon, di ba? Ang dami-dami na. Yes. True. Tama. Actually, marami na rin naman yung pagkakakilala ko kasi sa BL, nag-umpisa siya sa GL or Girls Love. Doon kasi ako nahumaling Girls Love. Iba yan. Stories. Yeah. So, since syempre may Girls Love na story, naisip ko may counterpart. So, I tried to search for it and then nakita ko, yun, nag-start ako sa mga Japanese, Taiwan. Tapos, since mas malaki kasi yung market sa Thailand, kaya nag-boom yung BL series. Oo, And kasi hindi tabo yung gano'n dun eh, di ba? Correct. You will notice sa ewan ko, just for my opinion, for Thailand, na ma-market yung BL, which commonly, ang most common na nanonood, na alam ko lang ha, just for my opinion, is for girls. Yung dito kasi sa Pilipinas, the way they do the stories, maganda yung representation. Kaya ang nagiging labas dito, it's for girls, for boys, any type of ages. Kaya maganda yung representation dito sa atin. Kaso for everyone yung sa atin compared sa kanila. Oo. Yes. Ganun yung naging formula. Yun yung nakita kong difference ng BL sa atin compared dun sa ibang countries. Pero I'm not saying na lahat ha. Just for my opinion, yun lang naman. Yun lang naman maano ko sa BL. Kasi, yun din naman yung nag-originate sa Japan na BL. It's made by women for women. Parang fantasy siya ng mga babae. So, yun din yung nakapansin ko dito na pag tinignan mo sa Twitter, hindi lang naman puro babae yung mga fangirls na nag-tweet. Sobrang diverse, sobrang madaming lalaki, may straight din na lalaki na nanonood, ganun. So, hindi siya katulad nung iba, yung dito sa Philippines na BL.
may something siya na open for everyone talaga. Totoo naman kasi talaga. Kasi parang mga BL dito sa atin, may touch of life kung ano talaga yung nangyayari sa bawat sulok ng pamilya. Alam niyo yun, di ba? Kaya talagang it's for everyone. And parang hindi mo mai-stick or malilimit na, it's just for girls or it's just for boys. It's for everyone talaga, di ba? Yes, agree. Pero ano yung pinakaunang BL na alam nyo na galing sa Philippines talaga? Na-release before, yung Hook Up. May na-release, oo yata, yun yata ba yun? Yun, yes. Ang ganda. Hangout? Yun. Oo, Hangout. 20 ano yata yun? 2018 yata yun eh. Oo, may ganun. Tapos may isa pa ako na napanood, pero like first episode lang yung na-release, hindi na nila natuloy. Nakalimutan ko na yung title. So dati may attempts na to release BL dito, pero correct. hindi lang naging successful. Hindi. Kasi parang hindi mainstream, no? Hindi siya mainstream. Tsaka hesitant din siguro yung mga maglalabas kasi as you know, Catholic country, so majority medyo talaga ang tingin sa BL or GL relationship. So I think that's another factor na hindi siya ganun na market before. Actually before, meron ng mga indie films na nilalabas. Pero it is more of a story na mas kakaiba Hindi siya yung kagaya nung what we have right now na normal everyone can relate, 'di ba? Kasi it's still pandemic, so but we still managed to get out something very nice. Sa tingin nyo, what changed? Bakit ngayon, bakit nagkaroon ng Hello Strangers, ganun? Siguro dahil sa pandemic na rin. I mean, dahil nga na lockdown tayo, walang trabaho yung mga, sa entertainment, yung creativity lumabas. And then this is the right time as well for the other people since naka-quarantine tayo. Hobby nila is manood ng TV. This is the right time to tell the stories na sobrang kinikep natin before. 2020 na no? 'Di ba? Kailangan maging open na tayo. So I think that's one of the positive things siguro din na nabigay yung pandemic is being open with this kind of genre. Saka lumakas yung focus sa other forms of media consumption. Kasi dati po TV with the di ba nag-shutdown yung Channel 2. Yes. So mas nag-focus yung mga tao sa YouTube, mga ganun, ibang platforms. Yes, and doon din ako natutuwa. Lumakas yung super nakaka-happy lang na alam mo yon yung creativity ng Filipino, ng mga tao talagang nagagamit at gumagana ngayong pandemic. Syempre, 'di ba? Kailangan nating humanap ng ways para talagang makabangon, maaliw ang sarili, and the such. And I think one of the factors talaga kung bakit ngayon talamak na rin talaga yung mga BLs is because, yun nga, parang nakita ko rin to na iba yung pagyakap ng mga Pilipino dun sa Together the series. And then nakita nila yun na, okay, tanggap din naman pala. So it's time na yun, mag-produce ng ganito kasi nakita nila na, tanggap talaga ng mga Pilipino. Diba? So parang Together yung naging test nila. True. Tapos yung response doon yung nag-open talaga. Even sila ni Elijah po, diba? Ginawa din nilang, sinabi din nilang na nag-open din ng door yung Together para nga sa pagdami or sa pag-open sa Philippines sa BL genre. Correct. Totoo naman, hindi lang naman sa Pilipinas kasi 'di ba syempre yung Together the series is naging worldwide. Naging hit siya worldwide, yeah. Oo. Maganda yung timing para sa akin tumapat sila sa quarantine. Kapanood na yung Together na yan. Saan ba makita yan? Nasa YouTube ba yan? Yes, panoorin mo na siya. Nasa YouTube po yan. Hindi matagal na yan. Marami na talagang Thai BL. Tapos yung Together, medyo matagal na rin yan. Before the pandemic pa, I had friends who've been bugging me to watch all of these BL shows. It makes sense with my fantasy na naging open na yung mga Filipinos to make BL genre na mga projects because like we lack representation for like the LGBT people. Tama, and then it's like ang sarap sa feeling like it's maybe your story being told on that project kasi marami kasing nakaka-relate sa akin. Like that, ganun. Yes, true yan. Jevril, I saka maganda na stand. digital siya. Stand?
Jo Marie? Ay, Stan. Tama ba? Tama. Tama naman. Tama naman. Ate Ayun Carla, nga. pag ako napapaisip. Ayun nga, going back no sa sinabi ni Ninang Drew na it's digital. That's why, alam mo yung talagang maraming nakaka-access, lalo na it's from YouTube, na mapapanood mo sa YouTube. Yeah, Ang daming nanonood sa exactly. YouTube. That's why yun talaga. At Yung, bukod doon, maganda na sa digital siya kasi walaking big boss na kunwari conservatives or is after numbers who could restrict the creativity of the writers to tell a story. Kasi matagal na tayong nandito. And we are people experiencing the same things as everybody else. So our stories can also be told. Hindi naman our stories are supposed to be told. Our stories can also be told. Kasi, come on, maglakad ka dyan sa kalsada mo, iba't ibang klaseng taong mamimit mo, not just straight people. And all these people experiences the same emotions, the same problems, the same victories. So there's really no issue dapat. It shouldn't be a taboo that there could be good storytelling based on the life of a person from the LGBT community. Regardless if it's an adult story, boy love, girl love, we don't even have to go with labels. We are people, we are persons who are sentient and cognitive. We all have the same experiences. Maganda na nangyari to ngayon because during the pandemic, people are more open or maybe more tolerant to just get off whatever is happening right now. And it opened an understanding na, they are relatable because they go through the same thing as all of us. Tao rin sila. Ninang Drew, mahal na kita. Ninang Drew, I love you. Yes. Ang ganda. Yes, Ninang Drew. Ninang Drew, I stand. I stand po. Tayo daw kayo. Okay. Tapos na po. Okay, goodbye. Finish na. Grabe. Tinapos na ba ni Ninang Drew? Super galing. Pero ang galing na sinabi niya, no? Na True. magandang thing na lumabas siya sa YouTube. Kasi yung tama yung sinabi niya, kung lumabas siya sa malaking corporation, na may mga executives, mas siya muted, mas tailored, mas siya. So baka hindi maganda yung representation, tapos magiging yung normal lang din sa atin. So maganda nga siya. Hindi na-restrict yung mga yung director, yung writers. Yes. Totoo. Tingnan nyo na lang. Yeah. Case in point, My Husband's Lover. Hindi man lang inalaw si Tom Rodriguez and si Dennis Trillo maghalikan on screen. Talaga? Tapos yung Rich Man's Daughter, hindi din. So sa DVD, Well, actually, meron nakita si Tom and it's because of MTRCB. I don't think the company or yung corporation yung may problema. It's the MTRCB. Kasi kumbaga parang kung walang MTRCB, most probably, ilalatag din nila lahat yan. They will go all the way. Yes, pero dahil lang may MTB, they had to limit it. Yeah. Pero kasi Catholic nation kasi tayo, baka mawalan ng endorsements, mga ganun. Which is isa pang naghihinder sa stories. Endorsements man, a lot of advertising companies are filled with LGBT people. At sila yung mga account managers na with yung mga ginagawa nilang, sila yung mga nagsusulat niyan, the creative minds of almost any industry are from LGBT. Come on, the clothes that you wear, who are the designers? Aren't they gay? And people from advertising companies, yung mga production designers, nagbibigay ng concept, aren't they from our community? A lot of the creativity that runs the planet are coming from LGBT people. And even a lot of celebrities now na matatanda na ngayon, matanda na sila and then they came out, diba? Pero kasi wala din tayo magagawa kapag sinabi ng Catholic Church na don't support ganito, don't support ganyan. If you notice, dito lang yun sa bansa natin, yung parang very legalistic conservatism. You can go to other Christian countries. You can even go to Italy where Rome is. They don't have that. The Philippines has been bound by a lot of traditions that's so passé. And I think it's gone beyond Christianity and Catholicism. If I may say, it's really a lot of hypocrisy. Agree. Sabi mo that you are so rational and you are cut above the others and you have this moral compass. Kaya you'd have to stereotype a person. There's social stratification. There's labels.
At aminin natin, tayong Pilipino, ang pinaka-mapanghusga, pinaka-racist, hindi lang marunong mag-English, it's already related to a person's intellect. Yes. Yes. Diba? Walang depth kapag hindi marunong mag-English. So, it translates to a lot of things na. Ay, kapag LGBT ka, ganyan ka. Kapag galing ka sa ganitong school, ganito ka. Kapag ganito yung pamumuhay mo or dito ka nakatira, ganito ka. It's so easy for us to just come up with the whole persona of somebody. I mean, where's the lie? Super na-happy ako kasi, BL is one of the, factor. Alam mo yun, parang way para mabasag natin yung mga ganong notions, yung mga ganong paniniwala. So, sa tingin nyo ba, kung tapos na yung pandemic, magta-try pa rin yung mga BL series even after that? Well, yeah. I think. Probably. Yes. It's hard, for me, it's hard to say. An impact. It already opened something. Yeah. For me naman, Yeah, feeling ko, kasi nasimulan na natin eh. Feeling ko itutuloy-tuloy na eh. Tsaka sinusubok. Tingin nyo ba papasok siya sa Why not mainstream push media? it? Like GMA7, Channel 5, ABS? I'm not sure lang po if magiging mainstream talaga siya. But I think dito nga, example na yung Game Boys, nag-open din siya ng a lot of opportunities for other BL na i-air even through YouTube lang. So I think it's possible na even after pandemic, madami pa din yung mag-pursue ng BL genre. But I'm not sure lang talaga if magiging mainstream siya dito sa atin sa Philippines, considering na super conservative nga po natin, gaya na ni-mention ni Drew kanina. Yeah, agree. Pero we're gonna look at the future, no? I don't think these networks are gonna thrive. Everything is starting to be digital. Yes. Yeah. Well, even now, they're transitioning din naman to digital, diba? Oo, they have to do that na. Kasi yung mga mas matatapang nilang shows nandun na eh. Kasi hindi siya pwedeng i-restrict ng mga kung sino man gusto mag-restrict, diba? Pero ako if like mapupunta sa mainstream ang isang BL, like Game Boys, why not? Diba? Deserve nila yan eh. Oo. Pero tingin mo ba papayagan yung kiss nila doon? Ipalabas? That's the question. Yun lang. Tingin mo ba ipapalabas? Kung tutuusin nga, yung halik nila very sweet pa nga yun versus yung halik music. Oh my God. Standard naman kasi, di ba? Kapag hetero na halikan, okay lang minsan sa TV. Kapag Okay lang, oo. Kapag homo, Pero hindi pwede. kasi, Hindi kasi ang Asian kiss eh. Ang Asian kiss kasi smack lang, di ba? Dikit lang. Sa atin, ilang takes pa yun eh. Low-key na, pero yung kiss sa plastic, na Western pwede kissing, yun. Yung kiss sa plastic, that's very, ang very smart nung ginawa nilang yun. But I don't think they're gonna blur it or cut it. It's kind of weird pa nga ng una, pero yun nga, yung creativity talaga ng makers ng Game Boys, ibang level. Top notch. Ang ganda ng pagkakagawa din actually. Full of emotions. Ay, wow! Talagang hindi natin maikaila na sobrang daming nagmamahal ngayon sa Game Boys. Kayo, I'll ask you, ano yung reasons kung bakit, alam niyo, minahal nyo ng buong-buo ang Game Boys? Natural yung nila, yung mga lines nila. Sa Game Boy, para sa akin, ang ganda yung parang magkaibigan lang sila, nagka-developan. Tapos yung natural lahat ng acting nila eh. Mas lalo ko nadala dun sa kissing scene nila na luluha siya ng kaliwala lang yung papatak. Sa isa, sa kanan. One eye cry. Mata pa lang yan, nangungutap na eh. Para siyang version nga ni Nora Honor, di ba? Yes! Nora who? Totoo. We only know Eliza. Sa mga kabataan dyan, kilala nyo pa ba si Nora Honor? Kilala ko Galing yan si Ate Guy. Kilala ko naman po. Ang himala ay nasa puso ng tao. Yes, Good to know. Parang kailangan natin ng version 2.0. As a person na ang dami ko nang napanood, lalo na sa Thai DLs, ganyan. Yung Game Boys, it gave light dun sa talagang, yung issues na nararanasan ng LGBTQ plus people. Alam mo yun, yung parang nandun yung tungkol sa acceptance nila, yung problems nila with themselves. Tapos, pati, hindi lang problems ng LGBTQ plus people, pati yung problems ng isang normal na person. Alam mo yun, yung problems sa family, problems with friends.
yung sa trust issues, yung mga ganun. So, sobrang relatable, not just for the people na nandun sa community na yun, pati yung mga outsiders dun sa community. Tapos mas naiintindihan din namin yung nararanasan nyo through Game Boys. As much as I wanted to talk, parang nahiya ako kasi next door sa akin nag-video. Okay lang yan. Para may background music tayo. Background music. Okay lang yan po. So yun, one of the reasons why I love Game Boys is because it's not just about a budding romance between two cute boys. The series itself is very timely and relevant because it tackles relevant and current issues in our society. Yung tinapos nila yung Game Boys na they left us craving for more. Could you imagine how they made it possible for us to believe in their love? They made it possible for us to fall for them. And I think, given that they were only interacting virtually, there were really no physical contacts. Napaka-magical lang. And I think only great actors can do that. That's why I love Game Boys. Oh, yeah. Ganda naman nun. Kuya Roland, may tumulong na isang patak na luha sa kanang ko. Kasi for me, it is my first time watching Pinoy BL. So Game Boys is the first one and I haven't watched any. So siguro ang take ko is it really hits hard kasi. So parang it is already the time na ma-tell naman yung story ng part of our LGBT community. And also, nakaka-relate ka kasi dun sa every stories na, dun sa story. And dun sa pinagdadaanan ng tao. And it's very intelligent the way they do it because, you know, we are experiencing pandemic right now, but they still manage to produce quality and very nice content for everyone. And siguro, isa na ding factor kaya sumikat yung Game Boys or any other BL series. I'm not saying it in a negative way, yung shutdown ng ABS, because as they shift to digital, so I mean yung mga hetero love story, parang na big networks are feeding us. So it is already starting to shift to another genre, which is BL and GL. And it's really idea first. I've seen a lot of series that they made and movies. And it really injects something about BL and GL and LGBT community in general. And it's really, I think, timely now na ma-tell na yung story. It's the same with everyone. Parang nagustuhan ko naman yung series because of the story of the pandemic, the acceptance. Pero, nag-start ako ma-inlove dun sa series nung nakilala ko yung mga tao behind the series. For example, nung nalaman ko na kung sino si Elijah, kung sino si Kokoy. Tapos nung nalaman ko yung background nila, Ivan Andrew Payawal, tapos pati sila Ash, nung nakilala ko yung team behind the series, doon ako na-inlove sa kanya. Kasi parang kilala mo yung gumagawa, nakikita mo yung struggles nila, alam mo kung saan nangyayari nang gagaling yung story. So, doon ako nag-start ma-inlove sa kanya. Ang amazing ng community kasi nung Game Boys. True. Love nila sa craft nila. That's true. Sinabi ko nga po kanina na mas minahal ko siya kasi dahil dun sa mga tao, especially kay Elijah, na he influences everyone in the right way, na nag-enlighten siya about what's happening on our country, ganon. Mas nakikilala nila natin sila. Kaya ko mas minahal yung Game Boys. Well, aside sa representation and also ang cute nila, charot. So, ang we can't deny it. We can't deny. Ang storyline nila is very like madali kang ma-attach sa storyline, like ganyan. And then supporting the sentences na sinabi nila Kuya kanina. Knowing their characters more makes you stand this series harder because si Elijah naman, 'di ba, parang naging he's very vocal about things, and I have so many reasons why I have to support this series, and one of them is like them. Sobrang mas napalapit po ako sa Game Boys dahil din sa cast and of course the relevance din po kasi ng story kasi yun nga, super careful ng paggawa nila ng Game Boys kasi yung mga safety procedures talagang ginagawa nila yan sa Game Boys at saka
yung relevance niya po talaga as a Filipino. Kasi yun din po yung first BL series na Filipino na panood ko. And then, yung pagbibigay po ng importante sa family, yun po talaga yung grabe yung impact sa atin. Kasi ganyan po tayo as a Filipino, it's our tradition, it's our culture, yung pagbibigay ng importance sa family eh. At saka yun po yung isa sa mga favorite scenes ko, yung pagsabi nila kay Cairo about acceptance. Kaya sobrang nakakaganda po sa loob. And yun po siguro yung dahilan bakit sobrang napalapit din sa akin yung Game Boys. It's storyline, it's message, and the cast. Yung mga cast po kasi grabe, makikita mo yung efforts nila, yung love nila sa craft nila, and you just can't help but to look up to them. Lalo na nung sinabi nila kung paano sila nag-shoot, yung sila yung gumagawa yung sa background nila. Yes. Opo. Yung struggle kasi. Tapos hindi nila nakikita yung kausap nila. Di ba? In the midst of pandemic, yung struggles nila sa pag-film. Kaya, grabe. Minahal ko din sila kasi hindi sila natakot na from the start, wala silang marketing. Tapos, nagdagdag ng episodes without knowing kung tatanggapin pa ba siya ng masa. And then ngayon, meron tayong season 2, meron tayong the movie. Ganun sila ka-believe sa, or ganun nila pinaniniwalaan yung craft, yung show mismo. Yung and talent. syempre, yung fans, kasi naniniwala sila na tatanggapin sila ng fans. Iba po yung way na welcome ko po yung Game Boy sa sarili ko po. Kasi at first po, hindi po talaga yun yung unang Filipino BL series na napanood ko. It was Hello Stranger. And then I was scrolling through the comments po, and then parang nilalast po nila yung Filipino BLs na nilabas. And then I saw Crystal and Game Boy. And actually, Game Boy po, lumalabas po siya sa YouTube ko. And then when I clicked it po, bakit hindi ko sila naod ng mas maaga? And then, kagaya nga po sa inyo, parang nung mas nakilala ko yung cast, and the people behind Game Boys, mas lalo po akong dinanahan manood kasi the efforts po they make. Actually, helpful po yung mga behind the scenes kasi po, mas nakikita po natin yung efforts nila and mas ginaganahan tayo gumawa ng efforts din for them. And ayun po, yung minahal ko po talaga sa kanila. In general, like sa story, sa actors, yung mga staff. Kasi di ba yung sa story, tinatakal niya na lahat. Like, lahat din kasi nakaka-relate. Tapos yung mga staff pa, sobrang, hardworking. Amazing din kasi yung mga actors. Yes, amazing. Amazing ka rin, Aubrey. Yan. And just to add lang din po, feeling ko naman kasi halos lahat tayo pare-parehas tayo ng reasons kung bakit minahal natin si Game Boys or BL genre in general. Pero ako kasi personally, di ba nag-start siya during pandemic. So lockdown, quarantine, I was working from home when it started. Pero kumbaga parang literal na lockdown, bawal kang lumabas. So I was in the midst of being depressed. And I think Game Boys is yung isa sa pinaka-tumulong sa akin para yun, maging outlet ko, sumaya ako, ganyan. Kaya nga kumbaga meron ako nakitang tweet ni Sir Ash before na parang Game Boys na lang ang tanging nagpapasaya sa kanya. And I really feel him. Kumbaga, naramdaman ko talaga yun kasi nandun ako sa posisyon niya nung sinasabi niya yun. Parang Game Boys talaga yung naging dahilan kung bakit ko na-overcome or kumbaga bakit hindi ako na totally depressed. Yan. Pero how are you ngayon? Natapos na yung Game Boys. Are you okay naman ngayon? Okay naman, knowing na merong season 2. Plus, umaasa ako sa mga paayuda ni Kokoy at ni Elijah. Plus, rewatching, of course. Gusto ko yun. Paayuda. Ayun, gusto ako, kumbaga, lagi ko na lang inaabangan. Lagi naka-on yung notifications nila sa akin. So, umaasa ako sa mga paayuda nila. And I think I'm getting better. Plus, yun nga, the fact na merong ganitong mga fans club na kumbaga nagkakaroon din ako ng another outlet para i-voice out kung ano yung saloobin ko. Correct. Basta know na if you need anything or if you need to talk to, nandito kami, ha? Yes, of course. Thank you very much for that. Message ka lang. Thank you po. Love lot. Yan. Yeah, maraming salamat. Pero yeah, Game Boys is actually the main reason, I think, kung bakit ko na-overcome yung sadness, yung loneliness na naramdaman ko during this pandemic. Parang si Terrence lang, di ba? Yeah. If you can remember yung... Terrence apologist.
Yakap, kuya. Yakap. Isang malaking yakap sa inyong lahat. Yes. Virtual Yakap ko hug. na literally ang laptop ko ngayon. Ayaw katado. Thank you very much. Kaya nga, I really can't wait na matapos itong pandemic para lahat tayo magkita-kita na. Para Ay, makita na rin yes. Pag ako nakita mo Ay, siya si Kokoy, di ba? Pero ano, layo-layo. Sure po ka ba? talaga Gusto mo makita si magkita-kita. Jo Marie, kuya? Ay, mahirap akong makita, kuya. Ayun nga, speaking of nabanggit na nga si, tawag dito, si Terence. Syempre parang super relate si Kuya Rembrandt dyan. So, ang tanong ko naman sa inyo, wow, naging talaga. Tanong ko sa inyo, sino yung pinaka favorite or yung nagre-resemblance sa inyong character sa Game Boys? Wow, syempre pag ganun tayo, ano? I would like to consider myself na parang si Pearl. It's mainly because I tend to lean on my optimistic side more often. And also, I am great at matchmaking. Yes. Yes, ganun. Usap tayo, Jebrel, mamaya. Kausapin mo lahat kami. Noon, pag matchmaking. Bakit ngayon mo lang nilabas? Oo nga. Ano ba yan? Yung matchmaking at saka tulay-tulay. I'm so sorry. Hindi, sa akin si Cairo naman. Kasi, si Cairo din. Kasi, close siya sa family niya. Pero hindi siya open sa feelings niya. 'Di ba? It took time nga bago niya na ano yung acceptance from his family. Tapos, gusto ko ding binibaby ako. Yun. Char. Sino ka naman pong hindi, sino ba naman na hindi gugustuhin i-baby? Wow. Aubrey, go! Yung akin, si Cairo. Akala ko yung una si Cairo. Pero nung this past few days kasi di ba inactive ako, inaatake ako ng anxiety. So, parang na-realize ko, mas ano ko si Terence. Kasi yung may mga masama akong ginawa dati na ngayon pinagsisihan ko, kaya naatake ako ng anxiety ko. Yakap, Aubrey! Right now. You're okay? Yakap. We love you, Aubrey. Mwah, chup-chup. If you need anyone to talk to, message ka lang sa amin. Yeah, it's very important. Yes. Thank you. Huwag ka mahihiya. May dumaan na Angel. Grabe. Angel of Peace. Kalmahan mo, Angel of Peace. Yeah, Angel of Peace. Ikaw, Kuya RC, curious ako kung sinong character sa'yo. Wow. Kasi sa akin, I'm in a relationship, tas magti 3 years na kami. Tas ang mas kaugali ko sa setup ng relationship namin, ako si Cairo. Ako yung masungit. Ako yung nangaaway. Tapos mas nakaka-relate ako sa kanya kasi when it comes to dealing with his family, tapos when it comes to being open with his feelings, ganun. Kasi ako even with my boyfriend, hindi rin ako ganun ka showy sa kanya ng feelings ko. Kasi hindi ako sanay. Kaya nagets ko si Cairo. Kaya nung kiss niya, di ba, pansin niyo si Cairo nung nag-kiss sila, yung kamay niya parehas na nasa baba lang. Hindi niya hinahawakan si Gab. Kasi bago sa kanya yun. Parang mga ganun lang. Yun yung nafe-feel ko lang. So, mas nakaka-relate ako kay Cairo. Meron ba sa inyo nakaka-relate kay, Mami Leila? Uy, pero good point yung kay Mommy Leila. Kasi, parang sa panahon ngayon, kailangan, alam mo yun, as a parent, or as a parent, if ever my child will be like Cairo, kailangan na maging open, hindi na natin kailangan, alam mo yun, parang before kasi, stories na nakikita natin sa movies, pag meron silang anak na nagiging bakla, alam mo yun, natatakot silang ilabas sa public. Sasabihan nila yung anak nila na, umayos ka nga, hindi ka nang ganyan, dapat lalaki ka. Siguro ngayong panahon, kailangan alam na rin ng mga parents eh. Kasi hindi mo naman dapat pilitin sa bata na maging lalaking-lalaki kung hindi naman talaga sila lalaki. So I think maganda representation din si Mommy Leila. Ako po si Mommy Leila. Yes! Ikaw, Jo Marie, sino ka? Anong character ka? Ate Carla, ako lang to. Hello. Hidden ka? Ay, sagutin mo. Hidden character ata. Yung plasma disc. Season 2 ka ba? Cairo din eh. Kasi
super sungit ko rin talaga. Like, masungit talaga rin ako. When it comes to like, expressing myself, medyo hindi kami doon nagkatulad kasi expressive ako. So, talaga? Basta yun, Cairo, feeling ko. I admit ko na, I'm Cairo po. Wow! And ayun, di ba? Parang hindi natin may kakailan na talagang ang dami ditong maka-Cairo. And hindi naman buong gabi tayo mag-uusap. So, next episode po, ayan. Of course, si Cairo na yung pag-uusapan natin. With, yes. So, yun na, i-segue ko yun, So, meron naman tayong ibang set of friends and ibang set of na makakausap next episode. Oh, yeah. And yun, guys. Thanks, guys. I hope na nag-enjoy kayo for tonight's episode and yun lang din naman yung hope natin lahat. Yes. Thank you for participating and for sharing your opinions, your stories. So thank you guys. So ito lang, dito na po nagtatapos dahil next group meron pa tayong mga pag-uusapan pa. So yun guys, thank you so much. Hanggang sa muli. Love you all. Thank you Thank po. you. Thank you po. May susunod ulit.